Marami-rami na rin ang naging Senate Presidents ng... Excuse lang tala. Alam ko importante yan, pero 15 na ngayon eh. Pinangako mo sa akin, tol. Sabi mo, bayaran mo ko 15. Sa mahabang kasaysayan ng Senado ng Pilipinas, hindi natin... Utang mo, tol. Utang mo lang. Baka itong mga to, may utang sa'yo itong mga to, ha? Meron sa akin utang yan. Ito, lalo na to, Ang mga nangyari nung araw ng Miyerkules. Tol, utang mo. It's not for the auditing firm to say na... Tol, utang mo. Yung by certification. Ang sinasabi natin... Kaya ka pa ng press con, yung utang mo, hindi mo pa binabayaran. Sino kaya ang makakapagsabi kung hanggang kailan? Kanina ka pa dyan eh. Kanina pa rin ako sulod na sulod sa'yo. Yung utang mo. Para naman tayong ano dyan eh. Buti ka nga. Commercial ka eh. Ito rin, no? May utang sa akin to eh. Ngayon lang, babalikan kita. Yan? Oo, may utang sa akin to. Kaya niyo yun? Yan. Pati utang ng tatay na patay, nadamay pa. At pati ang utang na kahoy na ginamit sa pagpapatayo ng bahay. Ito nga ang nangyayari sa Senado noong 1 linggo. Anong utang na loob ko sa inyo? Hindi ho ba na pinagsilbihan ninyo, kayo ng maganda? Ano ba yung bahay Yung bahay po namin, inutang po sa bangko at nabayaran po yan. Yung mga kahoy, saan yan po nanggaling? ba issue? Hindi ko po alam kung saan galing ang kahoy, Mr. President. Mga kapita-pitadan. Mr. President, para hindi po tayo... I have the floor. Mr. President, I have the floor. Mr. President, may I... Alam mo, Mr. President, may I correct the Senate President? I have the floor. I gave my speech and he is interpolating. The interpolator does not have the floor. Mga mararangal. Hipokrito, cowards, walang utang na loob. My God! Yan po ang madalas kong marinig sa inyo eh. Mga dakila. Mr. President, I move that the position of Senate President be declared vacant. Mga mararangal. Sa bawat isang kasinungalingan na inilabas sa akin ninyo, meron akong 100 katotohanan ang alam ko tungkol sa inyo at ni Ma'am Gigi. Ano nga ba ang senador? Ang gumawa ng mga batas. Pero ilang batas pa ba ang kailangan natin? Ang dami-daming batas sa Pilipinas, ilan lang ba nasusunod? Dito ba napupunta ang mga buwis na pinaghihirapan natin? At kung magreguluhan sila, akala mo, pera nila. Utang mo, tol. Hindi na pa ako naniningil sa'yo eh. Uy, sabay, tol. Utang mo! Eh, ito may utang sa akin to eh. Hindi, ito may utang sa akin eh. Siya na lang ang singilin mo. Siya na singilin mo kasi may utang sa akin to. O, di sakto, di ba? Pwede mo siya singilin. Alam nyo, sa totoo lang, mas marangal pa ito. Panoorin nyo. Ganito na lang, mas mabilis pa kesa walang humpay na debate. Sayang ang pera ng taong bayan. Well, mabuti na lang at nagkaayusan din. Utang pala ha. Pero humihirit pa rin si Manong. I think he's a hypocrite as far as I'm concerned. Ibang klase talaga to, no? Kahit yata yung mga adik at lasenggo sa amin, hindi kailanman nanumbag ng ganito. Mukhang malalim talaga ang bubog sa buhay nitong taong to. Sino pa kaya ang mga may utang kay Enrile? Ito, 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 siya, ito, o ito. Baka naman pati si Rizal, may utang kay Enrile. Yan. Iba kasi kung isa ka sa mga pinakamatinding lager sa bansa, lalo na noong martial law. Si Enrile ang may-ari ng ilan sa mga pinakamalalaking timber companies, mula Luzon hanggang Mindanao. Kasama na dyan ang San Jose Timber na nabigyan ng mahigit 95,000 hectares sa Northern Samar noong 1982. At malamang, nakagamit ka na ng ilan sa mga posporong pag-aari niya. Hindi kaya may utang ka rin kay Enrile? June, ano nang gagawin mo ngayon, tol? Sisibak ako, tol. Sisibak ka? Oo, sisibak ako. Ang galing sibak ni June! Timing! Okay, di ba? Ito, sibakin mo to.